Isang magandang araw naman po mga ka-Spin Media at kabangsamoro. Welcome po muli sa ating panibagong episode, ang usapang KSP, kapayapaan, seguridad at pagtulad pagkat bangsamoro angat ka. Narito po tayo ngayon sa bagong usapin na kung saan sinasagawa ang recruitment ng isang sandatahang lakas ng ating pambansang Pilipinas, ang ating Philippine Air Force. Lalong-lalo na dito po sa ating Tactical Operation Group 12 at makakasama po natin maya-maya ang isa po sa kanilang opisyal na hands-on sa ginagawa po nilang recruitment. Kasama po natin ngayon ang ating Technical Sergeant Eric John P. Icotanen, ang ating NCOIC ng admin ng TOG 12. Sir, magandang araw, sir. Yes, sir. At kumusta naman po ang ating sinasagawang recruitment team? So far, sir, as of yesterday, napaka-smooth naman yung transaction ng ating mga aplikante sa pagpasa po ng kanilang mga requirements at pag-check po ng mga brokers po natin ng mga nag-assist po sa kanila para sa pag-process nila po sa application nila sa Philippine Air Force. At yun na nga po, sinasagawa ang ating recruitment. Nitong araw na to, sinimulan kahapon hanggang ngayong Biyernes ito. At kaya naman po, sir, napakagandang panimula po na nakita po natin kanina yung ginagawa natin mga recruitment. So sa ngayon, sir, umaabot na ba yung ating quota? Sa ngayon po, sir, meron na po kaming na-approve na applicants na since kahapon is nasa 220 na po, sir. Yung na-distribute din po namin na number is 600 din po, sir, para sa priority number na yun, sir. Gawa ng 600 na rin po yung i-cater namin na para mag-undergo po ng qualifying exam sa ngayong May 22 to 24 po, sir. 3 days na po kasi yung exam namin. So, sana ngayon, naibigay na po namin lahat ng mga numbers na yun, ng 600 na yun, sir. Okay. So, yes, sabihin na ibigay na yung 600. Yes, sir. Tapos, inantay na lang na makater sila lahat. Yes, sir. Sa 600 naman nun, sir, mag-undergo person sila. Katulad nung nakita nyo sa processing namin, may step by step po tayo, sir. Once na hindi po sila nag-qualify sa first step, sir, so mag-open po ulit kami ng number if ever po na hindi magka-qualify yung nakakuha po ng first 1 to 600 po, sir. Saka po kami mag-open yan by Thursday siguro, sir. Pag yung mga na-disqualified po during sa processing ng initial screening po, yung limited physical exam, checking of documents, once po na hindi sila nakakasalun po, sir, saka po kami mag-open yan para mabigyan din ng chance. Nakita niyo pong nakapila na wala pa po number. Ayan na naman sa Spin Media, tingnan po natin yung proseso na ginagawa nila na recruit. Welcome po sa ating bagong episode mga ka-Spin Media. At narito po tayo ngayon sa harapan mismo po ng Philippine Air Force Tactical Operation Group 12 na kung saan binuksan ang kanilang recruitment sa mga nais kapila ng kanilang hanan. At nasarap po natin ngayon ang mga estudyante, ang mga aplikante na nais pumasok sa naturang profesyon. Kasama ko po ngayon ang ating Tactical Sergeant Eric John P. Icotanen, Philippine Air Force, ang NCOIC ng TOG 12 admin. So magandang umaga. Yes, sir. Good morning, sir. Ayan, at ngayon, sir, makikita natin dito sa likuran natin yung ating panimula ng pagpasok ng mga nais na pumasok sa kanilang profesyon bilang mga sandatahang lakas na pambansang Pilipinas. Yes, sir. Tama, sir. Hindi lang ito yung ngayong araw, bali start po kami kahapon. Ito yung second day namin na po yung may mga priority number na sila. So sa ngayon po, kaya sila nandito pa sa labas kasi mayroon na kami na process doon. Ito na yung second day namin na batch ng para sa 600 applicants na ipikita po namin hanggang bukas po, sir. So sa dito na part, sir, bago pumasok sa talaga sa loob, kumbaga naka-systemize
yung proseso ng kanilang pag-a-apply. So ang mga nandito sir, narinig po natin kanina, may mga numbers at may mga wala pang numbers. Bakit? Yes sir, tama sir. Actually kahapon, nag-start na rin po kami mag-distribute na priority numbers para po, kasi yung basis namin is first come first serve po. Kaya yung iba po dito wala ng number kasi gawa ng 600 na po talaga yung nag-release namin kasi 3 days lang po yung pa-exam namin. So everyday po 200 yung naibigay namin kaya 600 lang po yung naibigay namin. So pinatawag na lamang ko ng kanilang number, mga naging priority number, nabigyan ng number para makapasok. Yes, so by batch po. Ayan at sundan po natin ang susunod na proseso ng kanilang recruitment. Click nyo yung in-scan nyo. Check nyo yung option kung merong rename or save. Okay, narito po tayo ngayon sa unang bahagi po ng kanilang proseso. Kanina nakita po natin sa labas po ng gate na kung saan nakapila na po yung mga may priority number at yung mga nais na pangahabol sa recruitment na to. At this time, makikita po natin ngayon, kasama pa rin natin si Sir, ang kanilang NCOIC na admin, na kung saan makikita natin step 1 ang pagkakandak po ng LPE. Sir, ano po ibig sabihin ng LPE? Sir, yung LPE po is yung limited physical exam. Yan na po yung kinukuha yung height ng aplikante. Tapos sinecheck din po yung mga deformities, yung mga kung may ear piercing, tsaka may tato po. Meron po kami mga personal din na interest yan para mag-cater sa kanila po, para sa step 1. So, limited siya lamang. So, ang pinakamahalagang bagay dito sir na i-check natin sa ating mga aplikante is yung walang butas sa tenga, yung may mga tato. Bawal ba? Po siya, sir, type. Pag sinabi mo kasi limited, sir, yung nakikita mo lang visually, yun ang nakikita mo visually, kaya limited ang tawag doon. Limited physical exam. Kasi pag physical exam na yung tinatawag, to-include na yung medical, yung mga ganun yung pupunta na doon. Kaya limited lang, yung visual lang na nakikita namin. Sa ngayon? Sa ngayon po, sir. So, sa susunod yan, possible? Sa susunod, physical exam na ang tawag doon, sir. To-include yung medical, yung PFT, mga ganun na yung magiging procedure nila. Sa ngayon, sir, limited yung ginagawa namin sa step 1. Then, step 2 namin, sir, is yung verification na ng mga requirements po nila. I-check na lang namin yung mga kung talagang valid ba and kompleto, hindi expire yung mga requirements nila. Tsaka kung pasok po sila bilang aplikante po ng Philippine Air Force. Okay. Sa verification po natin sa qualification nila, sir. Kasi nga meron tayo dito ng mga senior high, diba? At the same time, meron rin tayong mga license na criminology. So, paki-specify po sa yung dalawang category na yan. Yes, sir. Bali ngayon, si Philippine Air Force po, sir, yung nag-hire po ng mga kailangan namin karagdagang sundalo. So, meron pong pinatawag na PAPOX, yung for officer po, as SD, Special Enlistment for Enlisted Personnel po, sir. Sa PAPOX po, sir, for officer, ang requirement po dun, dapat graduate po ng baccalaureate degree. Yung 4-year course po, sir. Meron din po kami mga priority courses doon sa ngayon sa mga baccalaureate degree like yung engineering po, aviation, and other courses po. Hindi ko naman name yung iba. Then, sa special enlistment naman po, ito po yung may kagandaan doon. Kasi kami lang po yung unit ng AFP na nagtatanggap po hanggang 35 years of age na pwedeng mag-join sa amin bilang kasama namin. So, sila po yung magiging enlisted personnel natin na hanggang 35 years old po yung tinatanggap namin. Kasama po dito yung graduate po ng K-12 or graduating po ng K-12. As long as makapag-provide lang po sila ng certificate from school na sila po ay graduating student ng K-12 po. Sayang naman, siyempre ako lumagpas ako sa category, no? Hanggang 35 na, sana inabot pa ng 39 para pasok pa ako, sir, no? Sir, graduating ka pa lang. Yun na nga po, no? So, ngayon, sir, pagkatapos ng verification, i-validate yung absat record po nila, and then, just sa step 4 tayo, pupunta na tayo ng step 4.
Okay, no? Narito po tayo ngayon, mga Kaspimilya, sa pinali po ng kanilang proseso dito sa final screening po nila. Kasama pa rin po natin si Sir Tito Talent na kung saan ipapaliwanag sa atin kung anong meron dito sa final screening po nila. So, ano nga po yung final screening natin? So sa final screening po natin is nandito na sa stage 4 ngayon. Dali, ito na po yung puro online na po siya, sir. Kasi yung documents po nila is pinapadala pa po namin sa headquarters para makita po yung mga documents nila. Aside sa amin dito na yung screen namin, makikita pa rin po sa system na headquarters kung qualified po yung mga aplikante natin. So sa ngayon, sir, papasok sila dun sa site ng Philippine Air Force ng recruitment para i-upload po lahat ng documents nila. Right after po na pumasok sila doon, ibabalik po yan sa amin, i-verify din namin through online kung upload po. Once upload po, mabibigyan po namin sila ng permit para makapag-exam po sila. So, napakahalaga yung permit na makuha nila, sir, no? Para tuloy-tuloy yung kanilang pagpasok. Yes, sir. Napakahalaga rin na tama rin yung procedure na ginagawa nila through online. Kasi medyo talaga yung Philippine Air Force, medyo sila sa online system talaga para makita rin yung magkaroon din ng database yung mga aplikante natin, sir. So, ayun na mga Kaspimilya at natutunan natin ito, proseso ng recruitment na ginagawa ngayon ng ating Philippine Air Force. Ayan, nagbabalik tayo, mga Kaspimilya at kabang sa moro sa ating usapang KSP. At ngayon po, nagtutuloy natin yung proseso. Katulad ng binanggit ni Sir kanina, maaari pang mabawasan yung 600. Depende po sa kakayanan ng kamataan ng kapunan. So, pag once meron po doon, for example, sa 600 na binigay po yung numbers, the primary number, nakapasok po yun sa final screening, at pag meron pa doon na disqualify, magbibigay pa ba ng panibagong slot para dun sa mga aspirant? Yes, Sir Brian, ganito po yun. Bali, kung nagbigay po kami ng 600 na numbers na yun, priority, ipipiliin pa rin po namin yun para halimbawa pag may disqualified po doon sa first 600 namin, 600 pa rin po yung pupunuin namin na aplikante po, Sir Brian. Bali, 600 po yung i-cater namin na applicants. Pag meron nga ito sa iyo kanina, ulitin ko, isa 600 na ibinigay namin na numbers, pag may nag-disqualify doon, halimbawa na lang 50 na disqualify doon, 50 na lang po yung i-cater namin para mabuo po yung 600. Yan, napakalino na yun, mga Kaspino, no? At mga aspiring po natin dyan na gusto pa pumasok, humabol dito sa ating ginagawang recruitment at ating Philippine Air Force, no? And yung quota lang natin dito sa taon 12 ay 600 lamang. At yun na, kumbaga kung kapalaran na po nila makapasok at talaga yung pagpasalamat nila sa Panginoon. At ayan, sir, pag-ikwento naman po, ilang taon na po kayo sa service? Bali, Sir Brian, nag-start po ako noong 2002. Pumasok po ako sa Philippine Air Force. Katulad din po ako ng mga aplikante kanina na pumipila. Actually, ako nga sa Davao po ako nag-apply. Pumila rin po ako ng napakahaba. Nasa 4,500 po yung aplikante doon. Wow! Yes, sir. Tapos pinalag kami. Kukunti rin naman kami pinalag doon, sir. Ganun din, sa tagal ko na rin sa servisyo, marami na rin akong napuntahan na iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil nga nag-join ako sa Philippine Air Force. Libre po ito, sir. Napuntahan ko yung mga iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kasi po, nagagamit ko po yung mga assets po ng Philippine Air Force tulad ng helicopter, ng aeroplano, yung mga sasakyan po na ipapawid, sir. Ayan, yung mga challenges po natin, sir, sa pagpasok po bilang, lalo na sa training, nag-training, kumusta naman po, sir? Super, sir. Ganun din talaga, sir. Mahirap din talaga yung pinagdaanan namin since sa pag-apply hanggang sa pag-training namin, yung basic military training na sinasabi. Medyo may kahirapan din po, sir. Pero sa ngayon naman po, sir, si Philippine Air Force we treat professionally naman lahat ng aplikante at lahat ng member po. Sa ngayon po, sir, sa recruitment po ng Philippine Air Force, kung nakita niyo yung sa flow ng natin kanina, yung sa process,
nasa 35 years old na po yung tinatanggap ni Philippine Air Force. Kasi si Philippine Air Force po sir, is skill-based na po siya ngayon. Kung ano po yung kailangan ng Philippine Air Force, yun na po yung hina-hire namin. Lalo na yung mga skilled, yung may mga NC2, engineers, tsaka yung mga aircraft-related courses. Yun po yung mga kinukuha ni Air Force ngayon. Saan? Alam ni Philippine Air Force na talagang makakatulong siya sa samahan ng sandatang lakas ng Pilipinas. O kasi hindi naman po sir, parang lahat naman sir, no, na nasa field, minsan yung Philippine Air Force. Lalo na, sa kaalaman po ng ating taong bayan na alam nila pag Philippine Air Force, pang-hipag-pawid. Opo, sama naman yung pero sa ngayon makikita po natin na ang Philippine Air Force ay pumuputi naman sa ating mga komunidad. Tulad na ginagawa ng ibang mga unit natin. Si Philippine Air Force ay may mga community engagement. Kaya naman napakahalaga na yung mga skilled na personnel na papasok ay talagang nailalagay sa kung anong field po nila. Tama ba yun? Opo, sir. Yes, sir. Yun yung sinasabi na field of expertise ng every airman po, sir. Yun po yung ginagawa ng Philippine Air Force ngayon. Actually, dito po sa Cotabato, nakagawa na rin po kami ng mga civil military operations regarding po sa mga katulad na lang po yung last na ginawa namin sa Bahay Maria, kung saan naman po ay in-improve namin yung facility nila with the help of Philippine Air Force Tactical Operations Group 12 personnel po. Bali hindi na po nagbayad sa program ng skilled workers para trabahuin po yung Bahay Maria po, kung saan yung home for the aged po natin na ginawa po ni Philippine Air Force. At yung mga outreach papilis po ng mga lugar po dito po sa BAR na tinulungan din po ni Philippine Air Force para magkaroon po ng sapat na tubig. Naglagay din po si Philippine Air Force na tubig. Si total po yun. Ayan. Para sa ating kalaban ng mga spin media at Kabang Samoro, nung nakaraan natin na episode, nung napag-usapan natin yung pre-anniversary celebration ng ating Pactone 12 ay isa sa kanilang programa doon ay gumawa sila ng isang proyekto na kung saan nag-rehabilitate sila ng ating Home for the Aged. Ito yung ating Bahay Maria Foundation na kung saan nakabenepisyo po yung ating mga elderly na inaalagaan doon sa foundation to yun. At the same time, napaayos yung ibang mga parte ng mga gusali na kung saan need din po ng rehabilitation, mapaayos upang maging maginhawa yung pananatili ng ating mga elderly ones, no? Na pinapangalagaan ng ating mga madre o ng mga staff na napakaganda program, sir, no? Para sa pagbibigay pa ng inspiration sa ating mga taong bayan na ang Philippine Air Force ay hindi siya kaiba din sa iba pang mga unit ng Army, ng PNP po natin, even though may mga specified na mga tinatawag natin na field of operation yung ating unit, pero gumagawa din naman tayo ng tinatawag natin itong community relations natin. Kaya naman po tayo, no? At para sa kaalaman po natin mga ka-STEAM media, no? Ang ating usapang KSP, Kapayapaan, Seguridad at Pagtunlad, pagkat Bangsamoro Angat Ka, ay bahagi na po ng ating programa dito sa KSP, ang APAC Cotabato ng ating Pactone 12. Ang APAC Cotabato ay usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ito'y bahagi po ng community relations po ng ating Pactone 12. Ano? Kaya naman sir, napakaganda naman po doon na may bahagi natin yung ating mga karanasan sa ating mga kababayan. Yung pagpasok natin sa profesyon na to, sa unit na to ng sandatang lakas ng ating Pilipinas. And sir, sa tagal mo na pagiging kasapi dito dito mo rin ba nahanap ang iyong dawan? Yes, sir. Actually, sir, buong Cotabato rin po ako, sir. Graduate po ako ng Notre Dame of Cotabato for Girls nung elementary po ako. Product din po ako ng Notre Dame of Cotabato for Boys. And graduate din po ako ng Notre Dame University. Wow! Cotabato po ako. Ano taon yun, sir?
nag-graduate po ako sa girls na 1991, grade 6 ako. 1995 po ako, batch 95 po ako sa ND Boys. At 1999 po ako nag-graduate sa Notre Dame University po, sir. Ayun, para po sa ating mga Notre Dameans dyan, no? Isa sa natin, kasama po natin ngayon si Sir, na kung saan ay alumni po ng ating Notre Dame dito sa Cotabato City. At ngayon, isa na po opisyal na isang opisyal dito sa taong 12, na specifically dito sa admin section po, na admin unit ng taong 12. Na kung saan makikita po natin kung paano niya ina-enjoy ngayon ang kanyang profession na pinili, no, sir? At na makita naman po sa ating mukha, sa ating aura, na napaka-pogi natin, at the same time talagang masasabi natin successful ka naman sa iyong pinili na profession. Opo, sir. Sabi nga nila, sir, kapag masaya ka sa trabaho mo, marami kang nagagawa. Ayun, dapat mahal mo din yung ginagawa mo. Kasi kahit anong pursugin po natin sa buhay, mga SPIN, mga kababayan, kahit na pilitin po tayo sa isang bagay kapag hindi natin gusto, wala tayong ma-achieve. Kasi hindi natin gusto yung isang bagay. Kaya naman po napakahalaga, lalong-lalo na sa ating mga applicant, dahil hindi lang basta tayo nag-apply. Kumbaga nahatak tayo na kaibigan, na-apply tayo. Dapat kinakailangan yung bang nasa puso natin, yung gustong-gusto talaga natin. At ito yung pinili na talaga natin na pasukin, tahakin sa buhay natin. Napakahalagang bagay yun, sir, na tayo mismo ay alam natin kung ano yung gusto natin sa buhay. Kaya nga, Sir Brian, yung sinasabi ko sa ating mga applicant, gawin nilang priority yung pag-apply nila, lalo na sa Philippine Air Force. Huwag nilang gawin by choice. Yeah. Kasi kung gawin nilang by choice, by chance lang rin talaga yung pagiging member nila ng Philippine Air Force. Gawin nilang priority. Hindi naman parati mayroong recruitment no? Opo, sir. Kadalasan yung ginagawa ng karamihan dahil nga hindi bukas sa loob yung kanilang web. Kasi parang lang sila, go with the flow lang sila. Tapos pag once na bumagsak, parang wala. Diba? Sayang naman yung chance kasi bihira lang yung recruitment na ginagawa ni Philippine Air Force. Ayan mga ka-SPIN Media. Narito po muna, pakinggan natin ang mensahe ng ating nag-iisang commander ng Philippine Air Force Tactical Operation Group 12. Walang iba kundi si Sir Colonel Alvin John Gilgador. To all the Air Force applicants, be it for officer or special enlistment, I would like to congratulate you for hurdling this processing and do good in the upcoming exams. And itong opportunity ay huwag niyong baliwalain at do your best in reviewing kasi magandang opportunity mapasok sa AFP, specifically dito sa Air Force here in Cotabato and Jensen area. Aside from good steady pay, magandang trabaho at may nationalism itong trabaho na ito. At the same time, sa nationalism, may malasakit ka sa bayan. Just stay focused and grab your this opportunity to reach your dream of being an Air Force officer or enlisted person. Again, maraming salamat and to God be all the glory. Ayan mga ka-SPIN Media, maraming salamat sa inyong pag-antabay sa ating programa. Usapang PSP, Kapayapaan, Seguridad at Pag-unlad. At ang programa po ng AAP Cotabato, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran ng ating Philippine Air Force Tactical Operation Group 12. At maraming salamat, Sir Ikuntana. Yes, Sir Brian. Maraming salamat din at magandang araw po, mga kabangsamon.
Ayan, at napakaganda po na naging usapan sa araw na to. At hanggang sa huli po, ito yung lingkod, Brian Saguban. Nagsasabi ang kapayapaan ay nasa ating puso, dapat naman na ating palaganapin.